Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa gitna ng lumalalang kalagayan ng ekonomiya ng bansa, patuloy ang pagangat ng yaman ni Senator Raffy Tukmul habang ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap. Ang tila walang patid na napagyaman ng senador ay nagdudulot ng matinding galit at hinagpis sa mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority or ng PSA, tumaas pa ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Lumobo rin ang bilang ng mga walang trabaho at walang sapat na kita para sa kanilang pangangailangan. Sa kabila neto, kapansin-pansin ang patuloy na pagdami ng ari-arian at negosyo ni Senador Tukmol. Ang tanong ng mga tao ay kung paano nagagawang patuloy na yumaman ni Senador Tukmol sa kabila ng kahirapan na dinaranas ng karamihan. Ani ng isang ale o isang tindera sa palengke ng Quiapo. Habang kami ay nagkandara pa sa paghahanap ng makakain, siya naman ay tila ba hindi alintana ang kalagayan namin. Maraming pamilya ang napilitang magtipid ng husto upang makasurvive. Si Mang Berting, isang jeepney driver, ay nagbahagi ng kanyang saloobin. Kahit anong sipag ko sa pagpasada, hindi talaga sapat ang kita. Paano na lang kaming mabubuhay, lalo na't hindi naman bumababa ang presyo ng bilihin, aniya. Sa kabila ng mga batikos at mga tanong na nanatiling tahimik si Senador Tukmol sa isyong kanyang yaman, wala pa ring malinaw na pahayag o aksyon mula sa kanyang tanggapan upang tugunan ang lumalalang kahirapan sa bansa. Nananawagan at iba't ibang sektor ng lipunan para sa isang masusing investigasyon na pinagmumulan ng kayamanan ng senador. Dapat mabusisi kung paano lumalago ang kanyang yaman habang ang ekonomiya ng bansa ay nasa krisis, dagdag pa ng isang kilalang ekonomista. Ang lumalalang sitwasyon ng mga Pilipino ay isang malinaw na indikasyon na kailangan ng agarang aksyon mula sa gobyerno upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Sa gitna ng ganitong kalamidad, ang bawat hakbang tungo sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino ay mahalaga at dapat bigyan ng prioridad. Habang patuloy ang laban ng mga Pilipino para sa isang mas maayos na kinabukasan, patuloy din ang pag-asa ng balang araw ay maririnig ng mga lider ng bansa ang kanilang hinaing at kumilos ng naayon sa kapakanan ng nakakarami. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Them with modern equipment and systems. Our dams should properly function, that is to store rainwater during rainstorms and typhoons. And only will it gradually release water after. Hindi yung habang bumabagyo ay sasabayan pa ng mga dams natin ang pag-release ng tubig. We should also ensure that proper dredging or desilting should be performed in our dams. Maaari na maraming putik na ang nasa dams natin na nagpapababaw dito. Second, we should consider the construction of smart tunnels or underground drainage system that can accommodate flood waters and rainwaters in Metro Manila and nearby provinces. This system has been adopted by a number of countries already that solve their flooding problems. In addition, we must also construct spillways that will lessen the impact of floods. The Laguna de Bay and the Manila Bay should be properly utilized to improve our drainage and flood control system. Third, we must establish a rainwater collection and management system. Mr. Chair, I hope we can tackle in our next hearing my proposed Rainwater Management Act. Not only will this ease our problems on flooding, but it will also contribute to our efforts to properly utilize rainwater. The time is now for our government to consider the proposed solutions by our experts. Every second of delay in implementation brings us closer to another disaster.
as architect Palafox said, Typhoon Ondoy is not only inevitable, it will not repeat itself. Rather, a worse and more devastating flood is waiting for our urban area to face. It's been almost 14 years since our country was wrecked by it, and yet it is as if we have not learned anything from it. Ulit-ulit pa rin po ang pagbaha, hindi lamang sa NCR, kundi pati na po sa kalapit nitong probinsya. We must be creative and innovative in solving our flooding problems. We must act, and it is now. Thank you po, Mr. Chair. Bakit parang hindi namin makita na totoong may master plan? I was just talking with Mayor Joy Belmonte, chairman, no, nung last week yata. Sabi niya, there was a time sa Quezon City, yung isang distrito, very active yung congressman, inayos niya. Yung baha lumipat dun sa kabilang distrito. Nung inayos naman ni congressman yung kabilang distrito niya, mas tinaas niya, lumipat na naman ho doon. So what they did is to come up with the master plan for Quezon City. When they did it, yung ibang city naman yung nagproblema. And now MMDA, as I heard, is coming up with an integrated master plan for Metro Manila. I'm not asking you question yet, sir. I'm just saying, laying the predicate here. Ganon din ho sa mga towns natin. Ganon din sa mga probinsya. Ayusin mo yung Hagunoy, hindi mo inayos yung Kalumpit, ganon din. Inayos mo yung Bulacan, hindi mo inayos yung Pampanga, ganon din. And that's why even the president himself, again, I will quote the president during our dinner last week, he made mention it is important that integrated yung master plan. And that's what I have been espousing, Mr. Chairman. So my first question is DPWH kasi nabanggit na po yung 183 billion ngayong 2024, 216 billion, that's about 17.8% increase. And again, na-establish natin kanina na hindi pa kasama doon yung mga ilang programa ng DPWH. Kung meron po kayong 183 billion na budget para sa flood management program ngayong taon, tama po ba sabihin ni Senator Villanueva na pag inassume mo na 52 weeks, 5 days per week of work days, that's 703 million pesos a day. 703 million pesos a day. Please correct me if I'm wrong. I'm more than willing to be corrected. Open rebuke is better than secret love, Secretary. So I'm open to be corrected. So 703 million, tama ho ba yun? Alam natin ho yun, no? Na may ganun tayong budget daily, every single day. Ama, Secretary, no? So let's just put on record that the Secretary is nodding his head. Kung sa 2024 naman po, Mr. Chairman, yung sinasabi ho natin na 216 billion, that's 830 million pesos a day. 830 million pesos. 52 weeks, 5 days per week of work days. Yan, tingnan po natin yung sinasabi ko na hindi lang yun talaga yung pondo ng DPWH para i-address ang problema ng baha. Meron pa po na iba't iba. Baka may nakalimutan ako, Secretary, other than the Convergence and Special Support Program, Sustainable Infrastructure Projects, Alleviating Gaps o yung SIPAG, pati yung Basic Infrastructure Program. Na ngayong 2023, may 94 million ba to? Billion? Billion. 94 billion itong nakalagay, 2023. This is on top of the 183 billion. At sa 2024, may additional pa na 33 billion on top of the 216 billion. Am I correct, Secretary? Yes, Secretary. Yes, the Secretary said yes kahit na hindi natin marinig yung microphone niya, Mr. Chairman. Again, Mr. Chairman, mataas ang tiwala ako sa ating Secretary and sa iyo na lang ako, Secretary, umaasa dahil marami ng DPWH Secretary na nagoyo ako Hindi ko na babanggitin pa yung mga napag-usapan noon tungkol dito sa mga flood control projects. Sino yung Secretary? Mr. Chairman, just to put, wala ho akong sasantuin. If you wanna ask me, you wanna repeat that question, Mr. Chairman, I will answer you. I'm not scared of anybody here.
I'm not scared of anybody here. Anybody here, I'm not scared, Mr. Chairman. So pissed. 6 years na ako dito eh. Kahit banggitin ko isa-isa yung sekretaryong nagdaan. Eh, ginuyo nyo talaga kami. Ginago nyo kami. So, Mr. Chairman, babalikan ko po yung question ko, no? Kasama dito sa 183 billion, yung other projects na 94 billion, 0.89, just this year. Just this year. Now we go to foreign assisted. Foreign assisted projects, ito po yung natanong natin kanina, meron din po itong budget na about 2.8 billion. Tama po ba ako, Secretary? 3 point something billion. 3 point something billion. Yes. So, sa suma total, Mr. Chairman, just to put everything in the right context. 2023, may 183 billion na flood control. Merong other projects, 94 billion, 0.89. Foreign assisted, about 3 billion. Total budget for 2023 is 280.6 billion. Just for DPWH. Just for addressing flood control. Hindi kasama si MMDA, hindi kasama si DENR, hindi kasama si Climate Change Commission, hindi kasama si NIA. DPWH alone, 280 billion pesos. That's 1.079 billion pesos every single day, Mr. Chairman. Every single day. The Secretary is nodding his head, Mr. Chairman. Just want to put that on record. Okay. Now I wanted to ask, Mr. Chairman, are we really implementing this 1.079 billion every single day? What the heck is going on? Our Secretary, may I answer? Yes, it's true that the total budget for flood control for 2023, Your Honor, is about that much. My record is 274 billion, all in all over the country. And I'd like to put it into in context, Your Honor, that the implementation of this program is in accordance with the provision of the General Appropriations Act. We are going to implement it in 2 years. 2 years. Yes, Your Honor. We have to implement this up to the end of 2024. Okay. So all these actually are online, and implementation is ongoing in many of these projects already, Your Honor. So they are ongoing. So how many percent na yun nasisimulan nyo dyan? Well, I don't still have the kwan po I'm ngayon. sure, Mr. Secretary, it would be hard to answer because kasama din po dyan yung foreign assisted na binabanggit natin. Kasama Opo. din po dyan yung other projects. But Secretary, it is very heartbreaking to even say and hear, Mr. Secretary, na 2 years pa naman po yan at nung hiniliin po natin yan, gusto ko lang pong ilagay yung sarili ko, Mr. Secretary, I know. sa mga kababayan kong hanggang ngayon sa loob ng bahay nila, baha. Marami sa kanila nanonood po sa atin ngayon. Secretary, that's 1.079 billion. I don't think any one of them would say na mayroong pakinabang sila sa 1.079 billion, yung 200,000 families na hanggang ngayon submerged into waters. So, Secretary, siguro ang babanggitin ko na lang, isang taon lang po ito na budget. Isang ahensya lang po kayo, and I'm not just pointing fingers on DPWH. Please don't get me wrong. Lahat, I will do this later kung may time pa sa MMDA, sa DENR, sa climate change, sa NIA. Pero Secretary, napakahirap po na ganun kalaki yung budget pero isang taon pa lang po. Alam ko ho, kakasampan nyo lang bilang Secretary. Matagal na po ito Kung Mr. Chairman, iisa-isahin po natin to the past 5 years. Baka mas lalong atakihin na tayo sa puso dito, Mr. Chairman. Ito. Hindi na ho tayo makakatulog sa gabi kasi meron tayong awa Pagka wala kang awa, talagang makakatulog ka ng mahimbing. Pero, Mr. Chairman, gusto lang natin malaman, epesyente po ba? Nagagawa po ba natin? Na-assess po ba natin yung mga nakaraang taon, for instance, binabanggit ni Sen Coco, yung mga nakaraang projects, man-aid solution din po ba yun? O part po ba ito? Kasi
binanggit nyo nga po, may feasibility study tayong pinondohan noon, 2016, nandito po ako eh. Ano na po ba yun? And binanggit nyo sa akin, Secretary, in person, na maaari siguro ang magandang solusyon dito ay ODA natin. Pero pasensya na ho kayo, Secretary, dumugo na naman yung ilong ko nung sinabi nyo na feasibility study ulit. Dahil parang wala ho tayong choice, another feasibility study. Kami ni Senator Amy kanina nag-uusap, parang endgame na naman po nitong hearing na to, feasibility study po ba ulit? Dahil wala na naman ho tayong choice dahil palpak ho talaga yung mga nakaraang administrasyon. Palpak po talaga, Mr. Secretary, Mr. Chairman. Turuan na lang tayo ng turuan yan. Wala na katapusan. Ulit-ulit na lang po kasi kung ganon, Secretary. So, kayo ho yung pinakamalaking inaasahan naming pag-asa na nakikita dito, Secretary, dahil bagong leadership. Gusto kong ilagay din sa talaan ng bulwagang ito, Mr. Chairman, na ako susuporta ako kay Secretary kahit sino pa ho makalaban niya. Kung a-address niyo itong problema na to, kahit sino po makalaban niyo, kahit pinakamataas na tao sa balat ng lupa, susuportahan ko ho kayo. At raralihin ko ho yung buong probinsya ko. Siguro naman nakita niyo ho, may mga tao rin naman pong sumusuporta sa akin kahit papaano. Eh kahit ho araw-araw, sasamahan ho namin kayo sa laban na to. Bigyan niyo ho sana kami ng pag-asa. May mangyayari ho ba dito? Because next year, you're talking about, again, another 216 billion flood control. And part of the other projects addressing the problem, another 33.95 billion pesos. And then part of the foreign assisted projects, another 15 billion pesos. So that's a total of 265 billion for next year na proposed budget. And again, next year, every single day, may 1.018 billion na budget. Every single day, Secretary. So, other than my first question, my second question, may capacity ba tayo? May capacity ba tayo to implement these projects? So, yun po yung aking katanungan, Mr. Chair. Can I interject? Namo-monitor nyo ba? We're talking of hundreds of billions. Namo-monitor nyo ba lahat yan? Dadalaw nyo ba yung mga proyekto na yan? Kung anong status niyan, Secretary? Namomonitor, Your Honor. Pinupuntahan nyo? Dinadalaw nyo isa-isa yan? Ano bang status Meron nito? po kaming, Sumusunod ba to? Baka substandard yung mga gawa niyan? Ano ba to? meron kaming apps actually that monitors every project that are being implemented, Your Honor, on a Up day-to-day to. So basis. nakikita mo sa video, Yes. sa cellphone mo, no? Nakikita mo kung nagtatrabaho Nakikita sila. ko. Ano? Pero hindi natin nakikita yung actual na timpla ng semento, gaano kalaking bakal, yung mga ganun. Eh, iba naman yun sa field na yun, Your Honor. Sa field. Yes. Meron ka rin nag-inspection. Meron din na nag-inspection, Your Honor. Siguro, But, Senator Joel, kailangan siguro magkaroon din tayo ng oversight committee to look into all of this. Nagtatanong ko si Sen. Amy kung yung drone kayang sumisid. Ay, Paano yung sisira ng platform? let me, Can we ask? Can we hear from the secretary? Yes, go ahead, answering Secretary. my question. yes, well, I can see the frustration of the good senator with regard to implementation of projects. But let me put it this way po. There are many projects in Central Luzon that are being implemented. Let me start. Na meron po yung kasi there is an ongoing project dito sa Integrated Disaster Risk Reduction Climate Adaptation in the low-lying areas in Pampanga Bay, you know. This is actually a Korean-assisted project, and this is supposed to address yung mga flood control projects in the low-lying areas in Pampanga. Yun dun sa may yung mga panilan. Yan po ba, Secretary, yung Dali. Comprehensive Flood Control Program in Central Luzon? Yung ongoing ODA project? Yan Hindi pa po yun. Iba pa po yan. The Central Luzon, Pampanga River Floodway and San Antonio River, San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. This is going to be the construction of about 60 kilometers of floodway. 400 meters wide po ito.
And this is going to be the major project that will be implemented actually. This is an Asian Development Bank finance project. They have committed to finance this project. We will start siguro if we are arranging the financing arrangements with Asian Development Bank for the conduct of the detailed engineering design na po ito, hindi na feasibility study. So you have the timeline here when we will start? Mr. By next Secretary? year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Yes. Mr. Secretary, iba pa po ito yung sa Pampanga Delta Development Program, no? Yung Pampanga Delta, Iba pa rin po yung Climate Responsive Integrated Master Plan for the Pampanga River Basin, Secretary. I'm just putting all this Yes. into the records, Mr. Chairman, because as the minority leader is saying, there's so many yeah. projects ongoing and yet hindi ko talaga naramdaman eh. So, Um, kung palpak po itong mga to, Secretary, ayusin natin. yeah po. Itigil natin kung may mga palpak na programa, Sir Secretary. Yes, Mga please. target date yan, ano? Yes po. By what year? Nabanggit po ni Senator Villanueva yung Pampanga Delta project. Let me just clarify on this project. Pampanga Delta project was a project that was started way back in the 90s. Wow. In the 90s po ito. And this was actually a project that would have addressed actually the problems in Pampanga and Bulacan. Phase 1 of this project, this was a Japanese-assisted project, OECF-assisted project. Phase 1 of this project was implemented in the lower reaches of Pampanga, in Masantol, Macabebe areas. Completed po yon. Completed yan. Yeah. The second phase of this project would have gone through the towns of Apalit, Kalumpit, Paumbong, and Hagonoy. Unfortunately, we were not able to successfully implement this project. Bakit? The Bakit? DPWH, Mr. Chairman, just to put on record, DPWH launched this program in 2018, yung binabanggit niyong huli, Yes po. na hindi po natuloy. Hindi, natuloy po yung natuloy yung phase 1 po. Natuloy yung What phase happened 1. to the phase Kasama ho dun, Mount Arayat to Kalumpit eh. Yung Kalumpit, Mr. Chairman, lahat ho ng barangay doon ay nakalubog. Ito Balik yung, ng araw, nakalubog. ang nagawa po namin dito sa phase 1, well, was completed. We have completed 14 kilometers of floodway in the lower reaches of the Pampanga So, River. you were able to complete 14 kilometers. Ilan po yung hindi na kumpleto pa? The phase 2 that we are talking about is about 28 kilometers pa po dapat. But And what happened? again po, ito po yung dadaan sa Kalumpit, Paumbong, Hagonoy. So that's the reason why we're still submerged into the waters. Hindi ho- Well, because in the first place, noon pa nung una nito, Isa na yan. na-objectan po ito. na-objectan. Yes. Sino nag-object yan at that time? Well, to be honest, it's the local government that The did local not wanted Eh, actually yung to conflict implement ng the second local at phase. saka ano. Okay. I just want to recognize Senator Padilla. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, itong list ng foreign-assisted projects for flood control, ito, yung binanggit niyo po ba, ito yung Philippines-Korea Project Preparation Facility, yung output 2? Yung study naman po yun. Kasi feasibility study pa rin po ito eh. Yes, feasibility study. Medyo allergic na kami ni Senator Amy sa feasibility study. Sa Upper Nueva Ecija lang po to. Sa Upper Nueva Ecija naman. I'm sure si Senator Robin would like to propound questions on that. But Mr. Chairman, banggitin ko lang ho, no? So itong inuulit-ulit po ninyo na major solution that the ADB will finance starting hopefully, Next year. for our fingers crossed, next year is a 60-kilometer floodway. Yes, Your Honor. That would range from From Arayat Araya to Manila Bay. to Manila Bay. Yes, sir. This is not this is on top of what the president is asking the task force to study on putting up an impounding
water impounding Yes. facility in Candaba. Yes, yes, Your Yeah. Honor. So, ang question ko, without it, will this be enough to address our flooding problems? Or we still need to, because I'm just thinking out loud, Mr. Secretary, kasi ito lang yun, yung side lang dito sa west. What about the side on the east, dun sa part ng San Miguel, part ng yung may Kawayan, Marilao area, Secretary? Well, yung design flood capacity po nito kasi for this project is a 100-year return period po. Yes. 100-year return period. And I think most of the this will drain up all the flooding inundation areas in Bulacan and Pampanga. And MMDA is aware of it, no? Kasi, yun nga, we're talking about integrated program. Secretary, hindi ho ba makaka-apekto itong reclamation na nangyayari ngayon dito sa Rojas Boulevard? Secretary, okay lang ho. May kakampi ho kayo dito. Basta sabihin nyo yung kailangan yung sabihin. Yung po, for example, because you're saying, right now, everyone is looking forward to the implementation of this 60-kilometer floodway. Yes, Your Honor. But everyone is also thinking, teka lang, wala na nga po kaming Manila Bay dito ngayon eh. Wala na yung, mismo ng Pangulo nakalagay yun, na wala na ho yung water sa Manila Bay. Sabi ng Pangulo, nasa itong reclamation na nangyayari, hindi ba makaka-apekto ito, Secretary? Because I would say this again, Mr. Secretary, baka kasi magalit sa aking mga kababayan ko. Nung nagkaroon po ng reclamation dito, yung MOA, yung dyan po sa, yung buong reclamation ho na yan, my late sister, na best friend ko po yon na namatay habang naglilingkod sa bayan. Siya mismo nagsasabi sa akin, lagi ho yun. Mula daw po nun, reclamation, nag-worsen yung flooding sa Bulacan. Whether it's true or not, again, sabi ko nga po, I will abide by whatever the experts would say. So, yun dun po, balikan natin, wag na po muna yung nangyayari ngayon. Nung nangyari po yung reclamation na yun, meron na po ba tayong assessment after few years kung talagang maayos at hindi nag-worsen? Because kung ako tatanungin nyo at tatanungin nyo yung mga residente sa Bulacan, nag-worsen po. Is that a correct answer? Would you also share the same sentiment as I am experiencing also, Mr. Secretary? Well, technically po, sa aming pag-ano naman nito, well, there's nothing wrong with reclamation for as long as it will, Basta tama. as long as will not impede actually the flow of the rivers going out of the bay. Yun na naman po, because the bay is a very large body of water. Tinitingnan ko nga po, Secretary, sorry to interrupt. Tinitingnan ko nga po, yung hukbong sandataan natin, yung Navy, nandun sa may Manila Bay. Pagka aalis na sila ngayon, sa nakikita ko, parang naging Suez Canal ng Panama yun. Paano? Ang sakit namang isipin na yung Navy, hindi pa sila nag-object? Anyway, Mr. Secretary, babalik po ako dun sa question. Yes or no lang, Secretary. Naka-apekto po Kakasama ba? ba? Yun. Hindi, naka-apekto. Oh, Ito lang muna. naka-apekto. Huwag muna yung ngayon, Secretary. Sige. Doon na tayo sa past. Dito sa ginawang reclamation dito. Ito, kitang-kita natin dito yan eh. Nakasama po ba? May pag-aaral. If you say na hindi nakasama o hindi nag-worsen, I wanted to see a empirical data or any study that says hindi naman nakasama. I would not be able to offer an answer at this point in time, Your Honor, kasi I don't think the department has really gone into a technical assessment, no? But I will ask this question to the ENR. yes. But right now, as Secretary of DPWH, would you say nakasama yung baha nung nagkaroon po ng reclamation dito? Alam ko wala pa ho kayo, matagal pa bago kayo naging secretary. Yung unang reclamation po, ito lang po, itong area na ito. Yung MOA dyan, yung mga malalaking gusali po dyan. Okay naman po yung pagdaloy ng kwan dito sa kwan. I think Secretary, nakasama po ba? Tumaas po ba yung baha? I cannot offer an answer, Your Honor. I'm sorry. But Oo, magsasabi sa inyo, Secretary.
wala po kayong tatanungin sa mga taga Bulacan. May mga Yusek po kayo taga Bulacan. Ang dami nyo ditong taga Bulacan. Tatanungin ko ho kayo, kung merong isa sa inyong magsasabi sa akin na hindi nakasama, na hindi tumaas ang baha dahil dun sa reclamation, magre-resign po ako. Ngayon, ito yung tanong. Gre-reclaim na naman. Hindi na makikita ng anak ko at apo ko yung ganda ng iconic sunset dito sa Manila Bay. Bakit? Lahat umuo na lang eh. Again, I am not against reclamation pag tama yung ginagawa. Ang nakakatakot lang, after 20 years, yung susunod na mga senador, nandito na naman. Ito na naman yung pinag-uusapan. And let the record show na binanggit natin ito at pinag-usapan ngayong araw na ito. But unfortunately, kung wala na naman mangyayari, sana, multuhin tayong lahat ng mga pinapangako natin. Mr. Chairman, sorry, I'm just really disappointed na ito yung nangyayari sa atin. I know my time is up, but I wanted to ask sana yung the same question sa NIA, sa DA. I'm not saying secretary ng DPWH lang po ito eh. Yung DENR, malaki yung role dyan. With the permission of our minority leader. Okay ka lang? May tatanong pa siya kayo. Okay lang. Yeah, you may continue. Go ahead. Yes, Mr. Chairman, may Right. considering that Senator Jinggoy already asked this question for Region 3, no? The budget that you're talking about, Mr. Chairman, is just the flood mitigation program. But when you talk about the entire program of addressing flooding, Mr. Chairman, hindi lang po 182 billion yan, Mr. Chairman. For example, dun po sa binanggit na budget sa Central Luzon, hindi po kasama dyan yung tinatawag na Convergence and Special Support Program. Hindi po kasama dyan yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, Basic Infrastructure Program. Hindi pa po kasama dyan yung ODA. Hindi po kasama dyan yung mga inutang natin na ginagawa. So you're looking at far bigger figures, amount, Mr. Chairman, Senator Jinggoy, when you talk about the budget. And that's why my question, Mr. Chairman, for example, in Bulacan, the flood control program, nakalista lang doon is 1.7 billion. Pero pag hinimay mo lahat ng buong budget, Mr. Chairman, halos 18-17 billion pa po yung nakalagay doon sa mga mitigating, etc. Am I correct, Secretary? That's correct, Your Honor. I'm sorry, Thank but I think, I was just looking at Yes, I understand, Secretary. Thank you. the major But program. just to give my colleagues and the committee the entire picture of what it looks like. yes. And that's why you could just imagine my disappointment, Senator Jinggoy. Well, all of this. disappoint talaga. That is quite a revelation coming from our majority leader who hails from Bulacan, a flood-prone province. And up to now, I think it is still inundated. Yeah. And according to the majority floor leader, we have a lot of funds for flood control, not only coming from the national government, even from foreign governments. Bakit hindi nyo pa matigil itong pagbabaha dito sa, especially in Region 3? Pampanga, Bulacan, even Zambales maybe, or Bataan, Tarlac. Okay. Eh, boy, Okay, may I continue my questioning? Okay. All right. So, mamaya, we'll give your turn, para tayo, based on the arrival ng ating mga kasama. Okay, Secretary, bakit malaki ang tapyas ng budget nyo on flood control in 2022 compared to previous years? For almost 1.5 billion, naging more or less 350 million na lang. Related ba ito na hindi nyo natapos ang mga proyekto o hindi nyo na-liquidate kaya sinita kayo ng COA? Bakit nyo na di matatapos yan? Sa MMDA ba to? Or MMDA? MMDA. O malaki ang tapyas ng... ano Hindi bang po- naging dito? Wala po kaming deduction sa budget insofar as flood control
projects are concerned. In fact, Andito, 2023, your budget for 2022 is 1.4 billion. Tapos noong 2023, naging 351 million. Why is it? hindi po, pasensya na po pero mali po yung figures nyo kasi hindi po nagbabago yung So budget magkano yung namin. sa Ang budget po talaga namin for flood control flood projects control? are around 1 billion. Yan po ay ginagamit natin sa pag-ooperate ng 71 pumping stations at pag-maintain po ng mga steros and canals na nakapalibot po dito sa 71 pumping stations natin. In fact, ngayon pong 2024 na NEP, nadagdagan pa po dahil may mga turnover po sa ating bagong pumping stations na i-operate natin. I think if I recall Kasi it base right, doon sa information na nakuha natin, palagi daw kayo napa-flag down ng COA dahil hindi nyo natatapos yung mga projects. hindi po nabawasan despite the fact na may delay po, we will admit that. But yung delay po namin the last 2 years ay because of the pandemic, Your Honor. So the budget remains. Yes, Ganun pa rin. same at pa rin ano, po. Dahil natatapos din naman po namin kaagad. Lumalagpas lamang po ng succeeding year. Pero hindi naman po yung talagang delay talaga na hindi po natatapos. Okay. Regarding dito sa master plan, I understand that there is a 351 billion pesos, no, flood management master plan for Metro Manila surrounding areas, no, formulated by the Philippine government with financial and technical support from the World Bank. This was already approved as far back as 2012. Higit isang dekada na to, no? More than 50 billion pesos has already been allocated for that. Ano po ba ang status ng master plan na ito? May I? Yes, Your go Honor? ahead. Your Honor. Secretary Bunawan. Well, out of that master plan, there are 6 ongoing projects. Ito yung Pasig Marikina River Improvement and Dam Construction. This is about 198 billion. May Kawayan River Improvement Project, which is 14 billion. Malabon Tulyahan River, 21.6 billion. South Parañaque Las Peñas River Improvement Projects, about 17.34 billion. And the Manila Core Area Drainage Improvement Project, this is 27.26 billion. And Valenzuela Obando May Kawayan Improvement Project is 8.61 billion, Your Honor. So it's a total, the first program that we are implementing over the years, no? This started over previous years. A total of 97.8 billion project for Metro Manila in various stages of implementation, Your Honor. Yung master plan po niyan. Yes. This was part of the master plan that was carried out by the World Bank. Okay. That the total estimated cost sana lahat po nito, all the components would have resulted to about 351 billion pesos. 351 billion pesos just for the master plan. No. Yeah, no, well, the projects, it's a project. The itself. projects. Okay. Sige, baka gusto mo na, Joel. Sige, para na, ikaw yung para mauna natin yung, problema sa Bulacan. And then, Good. nalilito You have rin- the floor. Para sa tayo ligaw. No, gusto ko lang sabihin, Mr. Chairman, medyo nalilito na rin po kami. Kakausap ko po si Senator Coco, ating minority leader. But anyway, Mr. Chairman, let me start by saying I am interested sa budget, paano nagagamit po ba, efficient po ba tayo, i-evaluate po ba natin. Pangalawa, Mr. Chairman, I'm interested sa solutions. Ayoko na sana ng short-term solutions, Secretary, and resource persons natin dito. Yung long-term solutions, kasi kung sabihin natin may master plan na, Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito?
Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.